Mga kapatid, ito yung sibuyas. Itong sibuyas po ay kilala natin na talagang magaling na pagkain. Inihalo sa mga pagkain nating niluluto, sa pangulam. Kadalasan gano'n lang halos ang alam natin. Pero pagdating po sa halamang gamot, mga kapatid, napakaraming sakit ang pwedeng gamutin nito. Kung alam lang natin kung paano gamitin at kung paano ang proseso, mga kapatid. Itong sibuyas, wala itong sayang eh. Kaya itong dahon na pag ito'y sariwang-sariwang sibuyas, pwede nyo itong kainin ng hilaw. Ihalo nyo sa mga salad yung gulay. Mga hilaw na salad, pwede po ito. Pwede rin itong lagain at inumin. Itong dahon mismo na ito. Pwede lagain at inumin yan pagka kayo po ay naninikip ang inyong dibdib. Makatulong po ito, mga kapatid. Pero pag itong laman, mga minamahal kong mga kapatid, pagkakainin nyo ng hilaw, ito talaga ang magandang kinakain ng hilaw, itong ganitong klase na sibuyas. Pero pinapayo ko sa inyo, siguraduhin yung ligtas ang inyong pagkain. Gawin po ninyo ay inyong ibabad muna sa tubig na may asin o kaya sa tubig na may activated charcoal para ma-absorb yung mga gamot na ini-spray at saka iniabono dito. Kasi pag hindi naman nabunuhan, hindi sila makaka-harvest ng maayos, kaya inaabunuhan po nila yan. Ngayon, tayo lang ang mag-iingat, tayong gagawa ng paraan para hindi natin makain yung mga iniabono dito, yung mga ini-spray, mga kapatid. Ibabad nyo lang sa tubig na may asin, mga 1 oras. O kaya ibabad nyo sa tubig na may activated charcoal, 1 oras din. Pagka tubig na may asin, ang inyong pagbababaran, hindi nyo na kailangan takpan yung timba. Pero pag tubig na may charcoal, ang pagbababaran nyo, yung kasi ang the best na pagbababaran para ma-absorb yung mga lason nito, yung mga buno niyan, mga kapatid. Ibabad nyo sa tubig na may charcoal, may takip po yun 1 oras. Pag naka 1 oras, hugasan nyo na ulit, banlawan nyo na ulit, tapos kakainin nyo ng hilaw. Itong sibuyas na ito, pag kinain nyo ng hilaw, mga kapatid, ito napakagandang magpadaloy ng regla. Ito po'y kinakain o iniinom. Nilalaga, iniinom, pampaganda ng pagdaloy ng ihi, at pampaganda ng daloy ng regla ng babae. Pag nakakapag-alis to ng sobrang pananakit ng puson, yung pamamaga ng matres, mga kapatid, yung mga na-infection sa ng matres, pwede po itong lagain at inumin. Pero kung kakainin ng hilaw, mga kapatid, talagang sobrang galing nito. Ito'y pagka kayo may TB sa baga, mga kapatid, TB sa buto, TB sa matres, pwede po kayong kumain nito, mga kapatid. Pag mayroong mga meningitis, pwede pong kumain ito. May mga sinusitis, pwede po ito. Napakagandang kainin. Yung pag mahihina ang baga nyo, yung may mga hika, mga kapatid, yung mga pamamaga ng mga tubo ng baga, naging cause ng pagkahika, ito magandang kainin ng hilaw, mga kapatid. Maganda rin itong kainin pag ito yung nagbabara yung plima dito. Hirap na hirap huminga, hirap parang mapupugtong hininga pag ito nababarahan ng mga plima, mga kapatid. Lalo pag may ng inyong baga, talagang nahihirapan ito, mga kapatid. Pag kumain kayo nito, mga kapatid, napakaganda ang resulta. Maganda rin itong kainin ng mga tao na namamaga yung mula dito, yung may problema kayo dito sa alimentary tract. Mula dito, papunta doon sa daanan ng dumi. Yung halos yung tubo ng kain, yung daanan ng kinain. Mga kapatid, pag yan pa may inflammation, pamamaga, ito ang the best. Mga kapatid, sobrang galing po nito. Makakatulong ng malaki. Kainin nyo ng ilaw. Kung hindi nyo kayang nguyain, ay durugin na lang ninyo. Tapos kainin nyo. Kung malalagyan nyo ito ng pulot-pukyutan, ay pwede na itong ipainom sa baby, sa bata. Mga 1 taon ng edad pataas. Pwede na yung dikdikin ninyo, pwede nyo katasin o kaya durog na durog. Lagyan nyo ng konting pulot, ipainom ninyo sa bata. 1 taon pataas, yun po yung makakatulong na po ito ng malaki. Ang isa pa nito, mga kapatid, pag kayo ay hirap dumumi, ito po, magandang kainin ng hilaw. Pag hindi naman makadumi, ito rin magandang kainin ng hilaw. Pag kayo lagi namamaga ang sinus, maganda pong kainin ng hilaw, mga kapatid. Pero, sa mga lalaki at mga babae, pag ang lalaki ay pinupulaan na ng asawa, na sinasabing ikay kabata-bata pa ay wala ka ng silbi
Alam niyo na po ibig sabihin nun, di ko na kailangan i-mention pa ng paliwanag kayo naman yung mga natatalinong inyong mga utak. Basta sabihin, pag sinabi sa inyo, sabi, walang silbi, kahit naman kayo alam na rin ninyo ibig sabihin nun. Ibig sabihin, yung inyong pagkalalaki ay mahina na. Maglaga po kayo nito. Maglaga kayo nito at uminom kayo isang baso mga 1 oras bago kumain sa umaga at hapon. O kaya 1 oras pagkatapos kumain, umaga at hapon, mga kapatid. Doon sa mga babae na sinasabihan kayo ng inyong asawa na wala na kayong asim, mga kapatid, nako, solve na ang problema nyo. Mga kapatid, maglaga kayo nito, kumain kayo lagi ng hilaw nito, o kaya kung hindi nyo kayang kainin, lagain po ninyo. Mga kapatid, kainin nyo araw-araw at saka uminom kayo araw-araw, mga kapatid. Hindi na kayo masasabihan ng inyong darling na wala na kayong asim. At kayo ay lalong magiging malalim ang pagmamahalan yung mag-asawa, mga kapatid. Tutulong po ito ng malaki. Ito po yung kaloob ng Diyos na pagkain at halamang gamot para sa iba't ibang uri ng sakit na nararanasan natin sa panahong ito. Sa panahon pong ito na napakahirap magkasakit. Sa panahon pong ito na ang sakit ay napakabilis dumapo. Ito po yung pwedeng magamit pananggalang sa iba't ibang uri ng sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kung ito po'y gagamitin ninyo na may pananalangin at pagtitiwala sa ating Diyos, ako ay naniniwala, pagpapalain kayo ng Panginoon.